Sunog ang sumalubong sa ilang maagang pasyente ng Philippine General Hospital ngayong pong umaga. Ang ilan naman sa mga nakakonfine kinailangang ilabas ng ospital. Ang mainit na balita, hatid ni James Agustin. Inilikas sa mga pasyente mula sa outpatient department matapos sumiklab ang sunog sa compound ng Philippine General Hospital mag-alas 6 ng umaga kanina. Ang iba nakasakay pa sa stretcher. May ilan din naka-wheelchair. Si Edeline kasama ang kanyang asawa na may check-up sana sa neurologist. Alas 3 pa na madaling araw sila nasa ospital. Mapasok na po kami, yun sinabi na hindi na daw kami matuloy pumasok dahil may sunog daw sa ward. Kaya po lumabas kami lahat. May laboratory test naman si Aling Perlita na galing Pantagi. Grabe po yung usok doon sa likod. Kaya yung mga tent po, pinagtatanggal ng mga guard. Kaya sabi, uy, ano muna kayo dyan? Sabi sa akin kasi nagulat po ako. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Nasa 13 fire truck ng Bureau of Fire Protection ang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Pasado alas 7 ng umaga na mapula ang sunog. Sa inisyal na investigasyon ng Manila Fire District, nasunog ang tinatawag na call room sa mezzanine sa main building. Ang involved po natin is a mezzanine, which is ginagawang doctors' quarters na doon nagpapahinga yung mga doctors natin. Ang involved po natin doon is overheat ng air condition. Siguro or sa sobrang overuse, that's why nagkaroon ng overheating. Wala naman daw naitalang nasugatan sa insidente. Nasa 15,000 pesos ang inisyal na halaga ng pinsala. Alas 7:23 nang muling pinapasok ang mga pasyente sa outpatient department. Ang pinsan ni Dolores na may check-up sa buto, isinakay sa ambulansya para maiuwi pabalik sa Cavite. Ire-reschedule na lang daw nila ito sa susunod na linggo. Siyempre takot. Buti na lang, wala pa kami sa loob. Stretcher ang pasyente ko eh. Mahirap di ba? Naka-stretcher. Wala pang pahayag ang pamunuan ng PGH. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay nga po sa sunog sa bahagi ng Philippine General Hospital ngayong umaga, makakausap po natin si PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Salamat sa pagkakataon. Okay, ano po bang hakbang ang ginagawa ng PGH para po sa mga pasyenteng inilikas dahil po sa sunog kaninang umaga? Actually, Connie, siyempre nung una nagkaroon ng sunog, maliit na sunog, tapos may usok. No? Yung sunog actually contain lang siya doon sa, nabanggit nga doon sa balita, sa isang room, sa mezzanine na ginagawang call room ng mga residente natin. Wala naman pong nasunog na kesame, pader, flooring. So mostly po ang nasunog ay mga some office materials po, no? Aha. Kaya lang may usok, so kailangan ilikas yung mga pasyente sa wards 1 and 3. Nilagay muna sa aming atrium. Pero ngayon po ay naibalik na mga pasyente nakabalik na po lahat sa pinanggalingan nila. At wala naman po na naging problema doon po sa kanilang kalusugan, doon sa mga pasyente po na nailikas? Wala naman po na nagkaroon ng smoke inhalation injury or lumala yung kanilang kalagayan. Aha. Yun po ang report po sa amin ng mga wards na kung saan sila nanggaling. Maganda po kasi yung mga tao po ay na rumisponde, medyo may kaalaman sa fire drill, kaya na madali naman nailigtas yung mga pasyente na nasa ward. Tapos yung mga pasyente naman po na, kasi po yung lugar na pinagkasunugan sa likod po ng Ward 1-3, medyo papunta rin po sa OPD yun medyo yung usok po. Kaya nangyari po for a while, sinara muna po yung OPD at I think sinabihan yung mga pasyente na sarado muna yung outpatient. Pero ngayon po, bukas na rin po ulit yung OPD. So, normal na ang operasyon sa lahat po ng departamento ng inyo pong ospital? Tama po. Okay. Yung pong sinasabi na kanina, hindi naman ganoon kalaki ang naging pinsala. Sabi nyo nga, mga papeles, ang mga maaari hong naapektuhan lang. Pero bukod po doon, tinitignan nyo rin ba yung iba pa hong pasilidad? Baka meron na rin kailangan na gawa ng paraan, particularly sa wiring po, dahil medyo matagal na rin ang PGH, di ba? At ilang beses na rin po ito nasunog.
Tama. Actually, naalala mo, a few months back, may sunog din sa PGH. Yes. Opo. Actually, sa lugar din na medyo malapit doon. Kaya continuous yung may rehabilitation project, kasama na dyan yung pag-i-inspect ng mga wiring. Yes, oo. So ongoing po. Actually, yung area na kung saan nasunog ngayon, medyo aayos lang, kare-renovate lang. So, hindi naman mukhang kuryente, parang, kaya iniimbestigahan pa po, tinaalam namin kung bakit biglang nagkaroon ng sunog doon. Oh, sabi ko kanina parang sa aircon no? So, luma na rin ba yung Hindi pa aircon? po parang hindi pa po sure hindi pa okay. po yata. We're waiting for the official report po of BFP. Alright, marami po salamat sa inyo pong update sa amin at ingat po sa lahat din po syempre ng mga pasyente dyan. Salamat, Connie. Apo, Salamat. yan po naman si PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. Nabuo na bilang tropical depression o bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tinawag ito ng pag-asa na bagyong Hiner. Huli ang namataan 315 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora at may taglay na lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa eastern at central portion ng mainland Cagayan, buong Isabela at Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, eastern at southern portion ng Apayao, buong Kalinga, eastern at central portion ng Mountain Province, buong Ifugao at Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng mainland Quezon kasama ang mga isla ng Pulilio. Tumutok lang dito sa Balitang Hali para sa bagong listahan ng mga lugar na may wind signal na ilalabas ng pag-asa mamaya-maya lang. Sa loob ng 24 oras, posibleng maglandfall ang bagyong Hiner sa Isabela o kaya'y sa Aurora, saka tatawidin ang Northern Luzon. Maaring lumakas pa bilang tropical storm ang nasabing bagyo bago ito lumabas ng PAR sa Miyerkules. Nagtutulungan ang bagyong Hiner at ang tropical storm na may international name na Pulasan na nasa labas ng PAR para palakasin ang hanging habagat na nagpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa. Ang bagyo na may international name na Pulasan huling namataan 2,205 kilometers silangan ng southern o southeastern Luzon. May lakas ito ng hangin na hanggang 65 kilometers per hour. Bukas ng gabi o umaga ng Miyerkules, posibleng nasa loob na rin ng PAR ang nasabing bagyo na tatawagin sa local name na Helen. Sa kabila niyan, gaya ng nagdaang bagyong Ferdy, mababa ang tsansang maglandfall ito sa bansa at sa halip ay tutumbukin ang China. Magiging maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Visayas at sa ilang baybayin ng Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Masbate, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat at Surigao del Norte. Halos buong bansa kasama ang Metro Manila ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense at minsay torrential rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide, kaya pinag-iingat ang mga residente. Bago pa man maging tropical depression ang bagyong Hiner, ilang lugar na sa bansa ang binaha nitong weekend dahil sa masamang panahon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Mabilis na naipon ang baha sa may Silo Circle sa Mandaluyong dahil sa malakas na ulan mula kagabi. May ilang mga pasahero ang stranded kaya tinulungan ng rescue volunteer na makatawid gamit ang rescue boat na ito. May ilan namang tao at maging mga sasakyan ang lumusong na lang sa baha. Ilan din ang sinubukang pahupain muna ang baha at hindi na nagpakasakali. Baha hindi kami makatawid. Usually mabilis lang Pero ngayon nabutan na kami nung buhos 2 beses na. Kaya wala. Tambay muna kami. Galing po kami ng simbahan, katapos lang po namin magsimba. Paglabas po namin, lakas na ng ulan. Hanggang umabot na po yung baha hanggang bewang. Hanggang madaling araw, ganito ang sitwasyon ng baha sa kalapit na San Francisco Road dito sa Mandaluyong. May mga basurang nagpalutang-lutang. Sa Makati City naman, gutter level na baha ang namerwisyo sa mga motorista sa panulukan ng Chino Roces Avenue at Pio Campo. Sa Maynila naman, mabilis ding binaha ang flood-prone area sa intersection ng Taft Avenue at UN Avenue.
Dahil sa malakas na hangin at pag-ulan na dulot ng bagyong Ferdy at habagat nitong weekend, tumaob ang bangkang yan sa kayang 5 tao sa dagat na sakop ng Busuanga sa Palawan. Ayon sa mga otoridad, nasagip ang mga pasahero at nasa ligtas ng kalagayan matapos rumesponde ang ilang volunteer. Galing daw sila sa bayan ng Culyon at pauwi na nang mangyari ang insidente. Hindi na madaanan ang tulay na yan sa Barangay Concepcion sa Puerto Princesa matapos umapaw ang tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagdulot yan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Nalubog din sa baha ang ilang lugar sa Barangay Sandoval sa bayan ng Batarasa. Sa Negros Occidental, mahigit 6,000 tao na ang inilikas at nasa evacuation center dahil sa matinding pag-ulan at baha roon. Nailigtas naman ng ilang residenteng natrap sa kanilang mga bahay sa Bacolod kasunod ng pagtaas ng baha. Inabisuhan ng mga nakatira sa mga barangay na madalas binabaha na agad lumikas at huwag nang hintayin tumaas ang tubig. Sa Boracay naman, pansamantalang sinuspinde ng Malay LGU ang ilang water sports activities dahil sa masamang panahon. Pwede pa rin maligo pero sa mababang bahagi lang habang nakabantay ang mga otoridad. May mga namataan ding basura at mga sanga ng kahoy sa dalampasigan na agad nilinis. Binaha naman ng ilang bahagi ng Barangay Balabag, pati na ang public market sa Barangay Katiklan. Sa Pandan Antique, pinasok ng baha ang isang ospital kasunod ng pagtaas ng tubig dahil sa pag-ulan. Ayon sa uploader ng video, nailipat na sa ligtas na lugar ang mga pasyente. Hindi rin daw madaanan ng ilang kalsada roon dahil sa baha. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa masamang panahon, kanselado po ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Lunes. Kabilang dyan ang mga pampublikong eskwelahan sa 43 barangay ng Quezon City. Ayon sa QC-LGU, hinihikayat din na sundin ng mga pribadong paaralan, kolehiyo at universidad ang localized suspension. Wala rin pong pasok ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Hinubaan, Hinigaran, Sagay, Hulupandan sa La Castellana, La Carlota, Moises Padilla, Isabela at Binalbagan sa Negros Occidental. Gayon din po sa Maasin at Dumangas sa Iloilo, Coron, Palawan at buong lalawigan ng Negros Oriental. Pati sa Patnongon, Antique, San Jose, Magsaysay at Rizal sa Occidental Mindoro, Siquijor, Sipalay City, Silay City, Bago City at mga bayan ng Numancia, Lezo at Calibo sa Aklan. Sa iba pang lugar, preschool hanggang senior high school ang walang pasok ngayong araw. Gaya sa Bacolod City, Cadiz, Negros Occidental, Barotac Nuevo, Iloilo, Sibalom at Hamtik sa Antique at Kalintaan Occidental Mindoro. Shift naman muna sa alternative learning modality ang klase sa lahat ng public at private school sa Lapu-Lapu City, Miagao, Iloilo, Culyon, Palawan, Barbaza, Antique, EB, Magalona at Kabangkalan sa Negros Occidental. Habang preschool hanggang senior high school ang walang in-person classes sa Iloilo City at mga bayan ng Tibiao, Libertad at San Jose de Buena Vista sa Antique. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.